Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Magpasensyahan niyo po yung boses ko, no? At kami po dito ng aking anak-anakan ay may sipon at ubo, no? At para na po kami lalagnatin dahil po ito sa init, no? Kaya ito po, no? Ngayon lang po ulit ako magsi-second reading of the day. Tsaka isa pa po, gusto ko po kasi sana na bago ko i-upload o bago po ako mag-reading ulit ay napanood nyo muna po lahat yung first reading of the day ko kasi minsan po parang napapatungan na po, hindi na po napapanood pag sunod-sunod po yung upload ko. So ngayon po ako maglalabas ng second reading of the day. Sana po mapanood nyo po lahat ito. Okay, sorry po. Yan, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, pili po tayo dito. No, balasahin muna po natin. Ayan. Okay, then balasahin na po natin. Okay, bili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Yan, imagine niyo po na kayo po ay aking nasa harapan at kayo po ay aking binabasahan. Okay, ano po kaya ang makikita natin sa ating second reading of the day? Doubts and lack of self-awareness, no? Ngayon po, ang person niyo po ay panay pagdududa, no? Pagdududa po sa lahat ng bagay, sa lahat ng kasama niya, sa lahat ng tao na pumapaligid sa kanya, hindi lang po kay Chabilitang Palaka, ngunit po sa lahat po ng taong nakakasalamuhan niya. Meron po siyang doubts din sa lahat ng naging desisyon niya sa buhay, ano? Nagkaroon din po siya ng doubts if yung nangyayari po sa kanya ngayon ay if yung nangyayari po sa kanya ngayon ay tama o karma, no? So lahat po ng pwedeng pagkakitaan ay or lahat po ng pwede niya mapagkuhanan ng pera ay ginagawa niya, no? To be honest with you, marami po itong plano pero lagi pong napapako, no? Nag-iisip po siya na mapapagkaperahan pero so far lagi po siyang minamalas, no? Samantalang ikaw po ay meron kang tuloy-tuloy po, nagugulat ka na lang po na sa isang araw palaging nakaka-survive po yung araw mo, although minsan may mga may mga lungkot, no, sometimes, pero hindi na po kasing dalas nung dati, no? Ngayon so far you are adjusting with your life, no? Kung dati ikaw po yung iyak ng iyak, dati ikaw yung naghahabol, tagaan niyo po sa bato, no? There will come a time, siya naman po ang iiyak at siya naman po ang maghahanap sa'yo, no? Siya naman po yung mag-a-approach sa'yo. Asan yung lalagay? Ayun.
Darating po ang oras, baka makalimutan ko pa po. Darating po ang araw na siya naman ang iiyak at siya naman ang at hahanap sa iyo. Siya naman iiyak at hahanap sa iyo. Hahanap sa iyo. Hahanapin niya po yung lahat ng pag-aasikaso mo sa kanya dati, yung pagmamahal mo sa kanya dati, no? Ngayon hahanapin niya po iyan, no? There will come a time na itong person na to ay hahanapin po yung pagki-care mo sa kanya na minsan mong ipinaramdam sa kanya ngunit binaliwala niya, no? Yan, no? Kasi ngayon po na nakaka-adjust ka na, no? There will come a time, hahanapin niya po yan. Hahanapin niyo po yung pagki-care mo sa kanya, hahanapin niya yung lambing mo sa kanya, hahanapin niya po yung pagmamahal na meron ka sa kanya noon. No? Hinanap niya po kasi yung freedom niya, ang ginusto niya pong kumawala sa iyo, ginusto niya po na ginusto niya po na maghanap ng iba na hindi niya po akalain na pagsisisihan niya po. And in God's perfect time, kapag dumating na po ang tadhana, no, darating po ang araw na siya naman ang iiyak at hahanap sa iyo. Yan, no? Hindi niya pa po yan nararamdaman sa ngayon, but nagsisimula na po no na mag-adapt. Hindi po siya maka-adapt sa pagbabago, no? Naghahanap po siya ng magandang mangyayari sa kanya, pero somehow hindi po dumarating, no? Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Darating ang araw, siya naman ang lalapit sa iyo, siya naman ang magre-reach out at talagang hahanapin niya yung dating pag-aasikaso mo sa kanya. Sa ngayon po ay nakakaramdam na po ito ng boredom, no, sa kanyang buhay ngayon, naghanap po siya, inakala niya pong okay ang lahat, inakala niya po na somehow yung person mo, somehow na iniisip niya po na exciting ang lahat ng mangyayari, pero hindi po, no? Hindi po exciting ang nangyayari sa kanya ngayon. Ang nangyayari po sa kanya ngayon ay pawang paglipas ng panahon na wala pong nangyayari sa buhay niya, no? Nag-start na po siyang maging bored, no? Lack of passion, no? Samantalang ikaw, tuloy-tuloy ang pagkapit mo sa buhay, tuloy-tuloy ang pag-asa mo na someday magiging maayos ka at babalik ka sa dating ikaw, no? Huwag ka pong mag-alala, kapatid, babalik ka po dyan. Everything in your life is connected. Lahat po ng wini-wish ng puso mo ay darating sa tamang oras na tinakda ng tadhana sa iyo. Difficult decision, marami po siyang iniisip ngayon at nahihirapan po siyang mag-decide, no? To be honest with you, yan po yung mga disadvantage, no? Bakit po hindi siya makalapit sa iyo? Because hindi pa po siya makapag-desisyon ng tama, no? Nahihirapan po siya kung paano at saan siya magsisimula. Ikaw po may pagkakalmado ka na sa buhay, kahit papano you are starting to, alam mo yun, embrace your new life. Kahit po masakit, no, iniisip mo na lang na paano kung bumalik siya, naka-adjust ka na, no? Somehow you will eventually, no,
move on from this kind of situation. At pag nangyari po yun, I assure you, hindi po niya magugustuhan yun. Dinadivert niya po sa'yo, no? Dinadivert niya po yung pagsisisi sa'yo na ikaw ang gumawa ng ganito sa kanya, na ikaw yung somehow he is trying to parang pretend na wala siyang ginawa sa'yo, no? Nagtataka po siya why very very recent, no? Naiisip ka po niya ng madalas, at somehow you bring sorrow and pain pag naiisip ka po niya. Yung feelings niya po nakakaramdam ng sorrow and pain. Ayan, no? Yun, hope and faith and love. Somehow you are yun nga po, you are adjusting, and somehow nagkaroon ka po ulit ng control sa buhay mo, no? Natutuwa lang po ako kasi dati halos mabaliw-baliw ka na, pero ngayon unti-unti nakakabangon ka po, adjust ka sa buhay, nakaka-survive ka on a daily basis, no? Just live one day at a time, kapatid. It is a roller coaster ride, I understand, pero sabi ko po sa iyo, hindi po yan magtatagal at magiging okay ka rin po. There's freedom and ayan po, yung freedom niya at pag-explore niya, na-enjoy niya naman nung una, no? Pero ngayon somehow he is trying to realize or analyze, no? Ano ba yung napapala niya out of this, sa lahat ng sakit na binigay niya sa iyo? Is it really worth it daw ba, no? Lalo na nakukumpara niya si Chabilitang Palaka. Ngayon po pumupunta sa kanya lahat ng masakit na pakiramdam, no? Minsan po, pasensya na kayo sa Tagalog ko. Minsan, Tagalog na nga, mali yung grammar ko. There's lack of commitment sa kanilang dalawa. Sabi ko nga po sa inyo, may matinding pag-aaway na nagaganap or gulo sa pagitan nila ngayon. There is a misunderstanding sa kanila pong dalawa, no? Somehow, pinipilit pong ipakita ng lalaking ito sa lahat na siya ay stable, siya ay mature, siya ay successful, but this is all lies, no? Sa 10 sinabi po ngayon ng person nyo, hindi nyo na po alam kung may isa dong totoo. Kasi po, sa totoo lang po, ibang-iba po siya sa lalaking minahal mo noon at sa lalaking nakaka-enkwentro mo ngayon, or sa lalaking nakahiwalayan mo, no? This is not him anymore. This is a stranger, no? Ibang-iba na po siya, no? Very unstable, may lack of resources. Yan po ang totoong nangyayari sa buhay ng person mo ngayon, no? Kaya darating pang araw, sinasabi ko sa iyo, may hangganan lang po ang pagpe-pretend niya. Hindi po yan masusurvive ng matagal na panahon, no? Pero ang sinasabi ko lang po sa iyo, there will come a time na siya naman po yung iiyak. There's frustration, ano? May frustration po siyang nararamdaman. Ayan po yung mga katotohanan, lack of resources, unstable, frustration. Yan po yung mga hindi natin gustong makita, pero yan po talaga ang katotohanan, ano? Hindi naman po kasi natin siya wini-wish na sana yan lahat ang pakiramdam niya, pero somehow ayan po ang nakikita po natin sa baraha. See, there's failure and defeat, no? Sa totoo lang po, yan po yun, no? There's failure and defeat and materialism, no? So, yan po, ang relationship po nila ay based sa material things, sa mga makamundong bagay, and this is not unconditional love, no? It is, parang there's a need to be together, pero sa maling rason at maling pamamaraan at maling rason para pumasok sa isang relasyon, no? So there's a failure and defeat. So kahit po anong gawin ng person nyo, kahit po sabihin niya na
may success siyang nararamdaman, victory and success, alam nyo po kung ano ang katotohanan. At huwag nyo pong bilhin yung idea na okay lang po siya. Okay? So that's your second reading for today. Darating po ang araw na siya naman ang iiyak at hahanap sa'yo. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na panood nyo na po yung ating first reading of the day kanina, no? Hanapin nyo lang po dahil sayang po, no? Pag may na-miss po kayong isa na video, sayang po. Very powerful pa po ang mga nakaraan, lalo na yung mga kahapon. Sana po napanood nyo yung tatlo. I think the last one, hindi nyo pa po napapanood kasi hindi po siya pantay-pantay ng views. No, minsan nalalaman ko po kung napanood nyo na po yung 1, 2, 3. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. To all my Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. No, mahal na mahal ko po kayo, and I am very grateful to all of you, no? Salamat po, at wag po kayong magsasawa na panoorin ang ating channel dahil hindi din po ako magsasawa sa inyong lahat. Kahit may 2 o 3 na lang po na halimbawang nanonood sa akin, hindi ko po kayo susukuan. No, maraming salamat po, and I do hope na matulungan niyo rin po ako lahat to have more subscribers para mas marami pa po ang ating matulungan, mas marami pa po ang maliwanagan, ano? So, thank you so much from the bottom of my heart. And for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at Ladyly Elena, that's LADYLY. Nandyan po yan sa dulo ng ating video. Diyan nyo po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Okay? Sana po sa inyong lahat na aking mahal na subscribers, i-follow nyo rin po sana yung aking FB account na Ladyly Elena. Nandyan po yan sa dulo, makikita nyo po para mahanap nyo po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po wag nyo skip yung ads. Please, sorry po, minsan napansin ko mahaba yung trinay ko pong manood ng isa. Ang haba pala po ng ads, no? Kaya maraming salamat po sa hindi po nag-skip ng ads. I truly appreciate that po. Marami pong salamat. So mga kapatid, yun lang po. Life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the heartaches and pains na binigay sa inyo ng kahapon. Just let go and let God and surrender everything to the divine universe. Hindi niya po kayo pababayaan. Surrender everything to our divine universe. Just let go and let God write your life and love story. Magandang gabi po sa inyong lahat, and babalik po ulit ako for another set of general reading maybe tomorrow po, no, kasi medyo iba po ang pakiramdam ko talaga. So sobrang init, lamig, ay, nakakatanggal po ng energy. But I do hope na okay kayo lahat, and wag po kayong malungkot. Babalik po ako. God bless you everyone, and maraming salamat po.